Good afternoon, everyone. For today's session, we are going to continue the discussion regarding compound interest, which is all about Lesson 26, Compounding More Than Once a Year. So last time, na-discuss na natin yung compound interest, pero ang ginamit lang natin dun is annually. So kung babalikan natin yung problem last time, yan, ang makikita nyong term dito is yung word na annually. Yung ibang examples natin, annually din yung ginamit pero hindi ko na mapapakita. Anyway, pagdating naman dito sa annually is once a year lang po tayo papatong ng interest. Ibig sabihin, isang bagsakan na siya usually at the end of the year. Okay? When we say compounding more than once a year, so meron tayong 2 or more times na nagko-compound tayo ng interest sa loob ng isang taon. Yung common doon ay twice a year. Meron tayong 4 times a year, 12 times a year, and 365 times per year. Ito yung common. Okay? Aside from annual, pwede rin natin itong gamitin. Actually, 5 yan lahat. Pero kadalasan na ginagamit sa mga bangko is ito lang. Annually, ibig sabihin isang beses sa isang taon. Okay? And in this case, yan, i-discuss, ito yung focus natin. I-discuss natin yan ngayon. And but before that, let me give you an example. Given a principal of 10,000 pesos, which of the following options will yield greater interest after 5 years? So, meron tayong dalawang options dito. And first option natin is annually. Ibig sabihin, we will earn an annual interest rate of 2% at the end of the year. So, once per year lang tayo magpapatong ng interest. Ibig sabihin, isang bagsakan na yung 2%. Second option naman natin is hahatiin natin into 2 portions. So, ibig sabihin, 1% sa unang 6 months and another 1% dun sa pangalawang 6 months para mabuo natin yung isang buong taon. Pero hindi siya 2% ha. Ito yung common mistake. So, hinati natin into 2 portion, ang ginawa tig 2% pa rin. But that is wrong. Ang gagawin natin, pag hinati natin yung 1 year into 2, hahatiin din po natin yung rate natin into 2. Technically, they are just the same, right? Sa letter A natin, meron tayong 2% and that's good for 1 year. Yung letter B, meron tayong dalawang 1% that is equivalent to 2. And yung ating term ay dalawang 6 months, so ibig sabihin that's also equivalent to 1 year, right? So kung napapansin natin, they are just the same. Pero hindi ito yung way ng pagko-compute natin. Okay? At alam natin na ang topic natin dito ay compound. When we say compound, kasama na nito yung term na increasing. Kung natatandaan nyo, nabanggit ko sa simple na fixed lang yung interest natin. Okay? Pero pagdating dito sa compound, kung ilang beses tayo sa isang taon, yun din yung ilang beses tayo mag-i-increase. So sa bawat times na nag-i-increase tayo, ibig sabihin, mas dumadami yung frequency of conversion natin. Okay, so ito yung solution natin dyan. Okay, so for option 1, 2% at the end of the year. So yung option 1 natin, ito yung annually. Ibig sabihin, isang beses lang sa isang taon and isang bagsakan na yung 2%, which is usually at the end of the year. And this is what we call compounded annually. So, ang term natin dito ay 5 years pa din. Pero, you can use the formula P multiplied by 1 plus R raised to T. Yun nga lang, table form kasi yung gagamitin natin dito. That is why yung T natin is equal to 1. Kasi isosolve natin siya individually. Pero kung ayaw nyo mag-solve individually, pwede naman po na isahan na lang.
gagamitin niyo yung formula natin pero yung term papalitan niyo na lang ng 5. Okay? Para hindi na masyadong mahaba yung or madami yung digits na gagamitin natin. Okay? So, dito sa first year natin, 10,000 and then 1 is constant. Ang rate natin ay 2% or 0.02. So, add lang natin yung dalawa kaya naging 1.02. Ang term naman natin dito ay 1 kaya no need to input. Okay? Kasi same lang din naman tayo ng results. 10,000 multiplied by 1.02 is equal to 10,200 pesos. So, ibig sabihin, sa unang taon pa lang, kumita na tayo ng 200 pesos. Okay? So, ibig sabihin po niyan, kung ang pipiliin natin ay option 2, hatiin natin into 2. Right? Basically, kung kumita tayo sa isang taon ng 200, kailangan tig 100 yung lalabas dito. Tama? Pero itong option 2 natin, since hinati natin siya into 2, ibig sabihin, dalawang beses tayo magko-compound ng interest. So, una, dito sa 10,000 for the first 6 months, ibig sabihin may kinita tayong 100. So, ito aligned naman dun sa option 1 natin. Okay? Dito naman sa second natin, for another 6 months para mabuo natin yung 1 year, instead na 10,000 na lang yung papatungan ng 1%, kasama pa yung accumulated past interest. So instead na ang kikitain lang natin ay 100, meron pa tayong additional na 100 tsaka yung 1 peso. Okay? In total, meron tayong 201 pesos para dito sa option 2. Wherein dun sa option 1, meron lang tayong 200. Right? Ang goal lang naman natin dito is malaman kung ano yung nag-o-offer ng mas malaki. Regardless kung ano man yung interval nila. Kahit pa yan ay 10 cents, 20 cents, kahit 1 peso. So, hindi natin yan tinitingnan. Kailangan lang is alam natin kung ano yung mas malaki. And dapat maging wise tayo sa mga ganitong bagay, especially when it pertains to money. Okay? And yung mga succeeding years naman, hindi na natin siya i-discuss. Yan, kasi alam na naman natin kung paano yan kuhanin. So ang mahalaga lang, nakita nyo dito yung difference between option 1 and option 2. Okay? So at the end of 5 years, so option 1, meron tayong kinita na approximately 11,040.81 pesos. Okay, so let's say 11,041 pesos. Sa option 2 naman natin, approximately meron tayong kinita na 11,046 pesos. Ibig sabihin, ang interval lang nito ay 5 pesos. Okay? Ibig sabihin parang kada taon nadadagdagan lang tayo ng piso. Right? And there's nothing wrong kung 5 pesos lang yan. Kasi to be practical, syempre mas pipiliin natin itong mas malaki compared dito sa 11,041 lang. Although in real life, siguro sa part ko, hindi na ako manghihinayang sa 5 pesos. Kasi 'di ba? Bakit pa ako maghahanap ng bank na nag-o-offer ng semi-annual? Kung 5 pesos lang naman pala yung madadagdag dun sa pera ko. Pero katulad nga ng sinabi ko kanina, kung ang gusto mo talaga is ma-justify yung pagsisave ng pera, syempre pipiliin mo kung ano yung mas malaki. In case lang naman na may nahanap kang bangko na nag-o-offer ng semi-annual. Okay? Sabi ko nga kanina, kadalasan sa mga bangko, annually lang talaga yung ino-offer nila. Semi-annual, quarterly, monthly, daily, bihira or totally wala na talaga nag-o-offer niyan dito sa atin, sa mga bangko sa atin or alike institutions. Okay? So I hope naintindihan niyo po yung example natin and nakita niyo yung difference between annually at semi-annually. Okay? So definition of terms, conversion or interest period, the time between successive conversions of interest.
Ito yung nabanggit ko sa inyo na 5. Sasama na natin yung annually. Semi-annual, ibig sabihin twice per year. Ito yung sinolve natin sa option 2. So that's every 6 months. Pero hindi na to 2% ha. Hatiin din natin yung 2%. Ibig sabihin 1% sa unang 6 months, another 1% for the latter 6 months. Okay? And then quarterly naman is 4 times sa loob ng isang taon. And every 3 months, yan, lalagyan natin ng interest na 0.5%. We have monthly, so 12 times kasi meron tayong 12 months in a year. Probably makaka-receive tayo ng rate na approximately 0.17% every month. Pero pagdating ng calculation, pag may formula na tayo, huwag kayong mag-round off dito ha. Kung gaano man kahaba yung lalabas nito sa calculator, lahat yon gagamitin nyo. Because this is still part of the process. Part pa rin yan ng computation natin. And sabi ko nga, sa final answer lang po tayo allowed na mag-round off. Okay? And lastly, meron tayong tinatawag na daily, that is 365 times per year. So, divide lang natin itong dalawa. Original natin ay 2%. Divided by 365 using ordinary days. So, every day, kung ano man yung magiging sagot dito, yun po yung gagamitin nating rate. Medyo mababa lang, kaya hindi ko na nilagay dito kasi mababa talaga siya. Puro zeros na yung nasa unahan niya. Pero, kung i-compare natin tong daily dito sa 4, ito yung may pinakamalaki na interest. Okay? So, to conclude, sa pagtaas ng frequency natin or ilang beses sa loob ng isang taon, tumataas din yung interest na pwede nating makuha. From 1 to 365, so mas malaki yung interest natin. Yun nga lang, hindi lang ganun kalaki yung interval. Katulad kanina, 5 pesos, 3 pesos, 10 pesos, ganun lang. So kung i-compare natin yan in reality, hindi na natin panghihinayangan yung ganung amount. Right? Mag-e-effort pa tayo paghahanap ng nag-o-offer ng semi, quarterly, monthly. Then, ang madadagdag lang naman is 5 pesos, 10 pesos, ganun. Okay? Siguro kung nasa 100 and above, yung pwedeng madagdag, yun. Pwedeng humanap pa tayo ng bangko na nag-o-offer ng semi-annually. Pero itong tatlo mukhang malabo. Yan. Kasi sa mga bangko parang wala akong nakikita na nag-o-offer nitong tatlo. Kasi kung ikaw ang lender, possible na bababa yung sales ng bangko. Kasi imagine, halos araw-araw magpapatong ng interest. 'Di ba? So kung malaki yung rate, mataas yung rate niyan, mataas yung principal mo, malulugi yung bangko. Kung ganun lang yung case na nag-invest ka, let's say 10,000. Let's say mataas na tong amount na to. After ng 5 years, kumita ka ng, let's say, almost 5,000. So this is not really bad. Right? Pwede na natin i-accept yung 5,000 na to para lang sa part na yon or sa certain bank na yon. Okay, hanap na lang tayo ng bangko na safe and secure yung pera natin. Okay, so hindi na ito masama kung ang objective lang naman natin is makapag-ipon or totally makapag-save lang talaga ng pera. Diba? Imagine hindi mo naman napagtrabahuhan yung 5K, pero at the end of 5 years, may marireceive ka ng 15,000. Okay? Again, habang tumataas yung frequency natin dito, tumataas din po yung rate or yung interest natin. Not totally the rate, but the interest. Okay, so I hope naintindihan na po ito. Yan, yun yung tinatawag natin na conversion. Frequency na discuss ko na. Ito yung nasa second column natin. The number of conversion periods in 1 year. And then, meron tayong dalawang rate dito. Kanina, ang ginamit, last time pala, ang ginamit nating rate ay denoted by R. Pero dito hindi na tayo gagamit ng R. We are just going to use IM, which is the nominal rate.
Pero pareho lang din naman sila. Annual rate of interest pa din. Yung R natin before, papalitan lang natin ng IM. Pareho lang po sila ng definition. Para lang hindi mag-cause ng confusion kasi dalawa nga yung rate natin dito. Okay? And then, ang rate naman natin denoted by J, the rate of interest for each conversion period is kung ano yung rate na i-apply natin kada period. So, kung meron tayong 4 times in 1 year, i-divide natin by 4 yung nominal rate. Okay, kanina, ang given natin ay 2%. Originally, meron tayong 2%. Yun yung tinatawag natin na nominal rate. Okay? Pero kung gusto natin malaman yung rate na i-apply natin every period, i-divide natin yan sa frequency. Kanina, meron tayong 2 portions, right? Kapag may 2 portions, ang tawag natin doon semi-annual. So, yung 2% natin, i-divide lang natin yan by 2. Kasi ang frequency natin for semi-annual ay 2. Kaya ang ginamit natin sa option 2 ay 1%. Yun yung reason kaya dapat natin siyang hatiin. Hindi pwede na sa unang 6 months 2%, another 6 months 2% pa rin. Okay, so yung bangko or yung pinag-iipunan nyo ng pera, yun naman yung malulugi. Okay? And then lastly, meron tayong tinatawag na total number of conversion periods denoted by N. Hindi na lang basta T yung kino-consider natin dito. Kailangan consider din natin yung frequency. Okay, para malaman natin kung ilang beses sa loob ng time period or kung hanggang kailan magmamature yung pera. Okay, so N is equal to TM, pwede ring MT. Walang problem because this is multiplication, so wala tayong sinusunod na order. Okay, frequency of conversion, ito yung M natin, multiplied by the time in years that is denoted by T. Multiply lang natin itong dalawa and malalaman natin kung ilang beses tayong magko-compound hanggang maabot natin yung maturity period. Okay? Let's say meron tayong 2. Ito yung frequency natin, right? I-multiply lang natin yan by the term. Ang time natin kanina ay 5 years. So, ibig sabihin, sa loob ng 5 taon, 10 beses tayong magko-compound ng interest. And 10 times tayo na magkakaroon ng increase. Okay, so additional terms and dapat tandaan nyo po kung ano yung term and notation na ginagamit natin for compounding more than once a year. For example, and by the way, ito pala yung formula na gagamitin natin. Actually, this is also pattern dun sa na-discuss natin sa lesson 25. Nagkaroon lang tayo ng additional and naiba lang yung notation natin. Diba ang ginamit natin before, 1 plus R raised to T. So, ito yung binalikan natin kanina. Yung R, instead na R yung gamitin natin, mapapalitan na yan ng IM over M. So, gagawin na nating J yung R. Pero in general, yung R natin, equivalent lang po yan sa IM. Okay, napalitan lang talaga ng notation dito. And then yung T natin, madadagdagan ng M, so papalitan na natin yan ng N. Okay, basically, we can use this formula. 1 plus yung R ay magiging J, at yung MT natin dito ay magiging N. Mas madali siyang sauluhin kasi kokonti yung variables natin dyan. Pero kung hindi kayo sanay, kasi itong J at N, hindi yan palaging given sa problem. Hindi yan directly na binibigay sa problem. So, dapat alam nyo kung paano hanapin yung J by dividing IM and M at alam nyo kung paano hanapin ang N by multiplying M and T. Yung IM, yung M, yung T, given lang lahat sa problem. Okay? Kaya kung alam nyo naman kung paano hanapin ang J and N, you can memorize and use this formula. Pero kung hindi, mag-stick na lang kayo dito sa original. Kasi mas detailed. Diba? Mas detailed kung paano natin nahanapin itong dalawang variables na to. Okay? Same as the present value or the principal.
it is derived from the original principal or formula natin. And pwede nyo rin itong palitan ng J. Ito naman, pwede nyo rin palitan ng N. Okay, sample. Find the maturity value and interest if 10,000 pesos is deposited in a bank at 2% compounded quarterly for 5 years. In this case, F yung nawawala sa atin, the future value, and yung ating compound interest. Take note lang po ha, itong discussion natin for today is just all about compound. Okay, compound interest. So this is not applicable to simple interest. Kasi sa simple, kahit na umabot pa yan ng 365 times a year, fixed pa din yung interest na pwede nating makuha. Unlike dito sa compound na every time na nagko-compound tayo, tumataas yung value. Okay? So kung ang nawawala natin dito ay F, definitely yung 10,000 yung P. Yung 2% instead na R, gagawin na nating IM. Para hindi rin mag-cause ng confusion dito. Okay? Pero yung R, tatanggalin nyo lang po siya dito sa lesson 26. Pero lesson 24, 25, para hindi kayo malito sa formula, R pa rin yung gagamitin. Okay? This is compounded quarterly. So, ang frequency natin dito ay 4. Yung M, pwede nyo palitan ng 4. Yan, magkakaroon tayo ng I4 is equal to 2% or 0.02. Ang term natin ay 5 years pa din. Okay? So, complete na tayo ng given. May principal, may nominal rate, may term, at saka may frequency. Kailangan na lang muna nating hanapin ang maturity bago natin mahanap or makalculate yung compound interest. Okay? Wala akong na-present na formula for compound. Meaning, kung ano yung formula natin sa lesson 25, that is given by F minus P, yun pa rin po yung gagamitin natin ngayon. Okay? Formula natin is P multiplied by 1 plus J raised to N. Ito yung ano na, second formula natin. Kumbaga hindi siya detailed. Pero kung medyo nalilito, nilagay ko naman dito sa upper part kung paano hanapin ang J at kung paano hanapin ang N. By substitution, P is equivalent to 10,000 pesos. Copy 1. This is constant. And then i-add natin yan by J. And para mahanap natin yung J, i-divide lang natin yung IM, which is equivalent to 0.02 by the M, which is equivalent to 4. Actually, ito, pwede nyo na siyang i-divide agad. Pero pwede rin naman na isang diretsuhan na lang para hindi kayo malilito. Okay? So, equivalent nito ay 0.005. And then, i-raise natin by N. Ang N natin ay T times M. So, 5 times 4, that is 20. Okay? Kung meron kayong calculator, you can solve this directly. Isang input na lang yan, and then that's the final answer. Pero kung may calculator kayo, yun nga lang, nag-error siya, pwede nyo naman isolve individually. Sundin nyo lang po palagi yung PEMDAS rule because this is a very useful rule. Especially more on computation tayo dito. So, unahin muna natin yung nasa loob ng parentheses. Kung hindi nyo pa na-divide itong dalawa, yun muna yung uunahing i-divide. So, that's equivalent to 0.005. And then, saka natin yan i-add by 1. So, meron tayo ditong 1.005. Tama? And then, saka natin to i-raise by 20. Unahin muna natin yung exponent bago natin i-multiply by 10,000. So, multiply lang natin by 20 or raise natin by 20. Yan. That is equivalent to medyo mahaba lang yung sagot natin, but this is equivalent to 1.104895577. Take note po ha, this is part of the process, so you are not allowed to
round off your answer dito pa lang sa part na to. Kahit gaano kadaming digits pa yan, imumultiply mo yan lahat by 10,000. Okay, so multiply natin by 10,000 pesos. We have 11,048.96. Ito po ay naka-round off na to 2 decimal places. Kasi ang magiging decimal natin dyan ay 95577. I-round off lang natin hanggang 2. So mag-add ka dito ng 1 kaya siya naging 96. Okay, so ibig sabihin, pag nag-invest ka ng 10,000 after ng 5 years, that is compounded quarterly, marireceive mo ay 11,048.96 pesos. So meron na tayong F. To find the compound interest, kuhanin lang po natin ang difference between F and P. Yan. So meron tayong total of 1,048.96 pesos. Okay, this is typo. This should be 9. Anyway, ito lang naman, pero yung sagot naman natin dito ay tama. 1,048.96 pesos. Okay, at kung napansin nyo kanina sa annually, ang kinita natin approximately 1,041. Right? Sa semi-annually, ito yung sa option 2, ang kinita natin ay 1,046. Dito naman sa quarterly, ang kinita natin dyan 1,049. Approximately 1,049. So dito pa lang na-prove natin na habang lumalaki or tumataas yung frequency natin from 1 to 4, tumataas din yung interest na pwede nating kuhanin. From 1,041 to 1,049. Diba? Pag diniretso natin yan, try nyo i-compute ang monthly, try nyo din i-compute yung daily. Mas malaki pa yung pwedeng makuha. Pero take note lang po ha, hindi po ganon kalaki ang interval. Halimbawa, kapag monthly ang makukuha mo lang ay 1,051. Kapag daily naman, 1,052. So around 1 to 2 pesos lang yung pwede nating idagdag. Okay, pero ang goal naman natin dito, malaman kung alin ang nag-o-offer ng mas malaki. Okay, another example. Find the present value of 50,000 pesos due in 4 years if money is invested at 12% compounded semi-annually. So in this case, ang nawawala naman ay principal or the present value. Basically, yung 50,000 natin ng F, 4 years natin ang term, and then I sub M or IM natin ay 12%. That is compounded semi-annually. So ang M natin dito ay 2. Okay, so ito yung given natin. I forgot to input M, but this is equivalent to 2. Formula natin dito ay F divided by 1 plus J raised to N. Again, yung J pwede natin palitan ng IM over M. So that is 50,000 divided by 1 plus ang IM natin ay 0.12 divided by ang M natin ay 2. And then i-erase natin by N. So to find N, multiply lang natin ang MT. 4 times 2, that is 8. After natin mag-substitute, we can follow the PEMDAS rule. Unahin niyo po ulit na i-divide itong dalawa. So this is 0.06. I-add lang natin by 1. So magkakaroon tayo dito ng 1.06. And then tsaka natin i-erase by 8. Okay? So 1.06, erase lang natin by 8. Yan, meron tayong, wait, erase ko na to. Simplify na natin. 50,000 divided by 1.06 raised to 8 is 1.59384.8075. This is continuous po. So, pag na-simplify nyo na yung denominator, we can divide this 2. And ang magiging final answer natin dyan ay 31,370.62 pesos. Meaning, ito yung amount of money na kailangan nating i-invest sa certain bank or institution
para ma-achieve natin ang 50,000 pesos within 4 years. Yun nga lang, hahanap ka ng bangko na nag-o-offer ng semi-annually at the same time, yung nag-o-offer ng ganito kalaking nominal rate. Kasi usually sa mga bangko, ang interest rate nila for savings account is 2 to 4%. Pero walang nag-o-offer ng ganito kalaki to the point na abot ng 12%. So in this case, malulugi yung bangko. And imagine, kikita ka ng approximately 19K. Nag-invest ka lang ng halos 31,000 pero kikita ka na ng 19K within 4 years. So kung ganito lang pala yung scenario, baka majority of the Filipinos ay mag-i-invest na lang sa bangko. Kasi kailangan lang nila maghintay ng 4 years, madadagdagan na yung pera. Right? Kaya lang, sabi ko nga, this is very impossible sa atin. Siguro kung sa business, pwede pa. Pwede nga madoble yung pera mo in 1 year, 2 years, 3 years or more. Pero pagdating sa bangko, hindi po. Okay? Kasi kusang tumataas yan, kaya hindi ganun kalaki yung interest na ipinapatong nila. Okay? So that's all for today's session. And to sum up our discussion, that's all about compounding more than once a year. Meron tayong 5 conversion period. Annually, semi-annual, quarterly, monthly, daily. And habang tumataas yung frequency natin sa loob ng isang taon, mas lumalaki yung interest na pwede nating makuha. Okay, so that's all. And thank you for listening for today's discussion.